Reflection. Holy Week. Reflection. Ni Jesus, Reflection. ating sinusundan. Pag-ibig niyang wakas, walang kapantay. Holy Week reflection, Kalbaryo'y tanaw, sakripisyo, pagmamahal, sa ating umahabaw. Jesus aming Diyos, Ika'y nagpakasakit upang kami tubusin mula sa aming salat hagis. Pagtitiis mo'y walang hangganan. Dugong mo'y Magandang gabi sa ating lahat. Isang mapagpalang Miyerkules Santo. sa krus, ika'y Kamusta po ang lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan pag-asa. at nasa magandang pakiramdam. Ako po'y humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Bagamat ang inyong amang lingkod ngayon ay akala ko kasi makakasama ko yung aking partner, but still nag-iwan naman siya ng mensahe para sa atin. At talaga namang grabe ang guys, grabe ang hirap pag nag-aabang ka ng sasakyan na masasakyan, bus. Sobrang hirap. Kaya talagang miski agahan natin ng hintay, no? Ang tagal talagang makasakay. Pero ganun pa man, God is good at ipagpatuloy pa rin natin ang gawain na ito. Nag-iisa man ang inyong abang lingkod na physical, pero alam ko hindi po ako nag-iisa at samahan ako ng Banal Espiritu ng ating Panginoon. Nandito po tayo ngayon sa ikatlong araw na pagninilay para sa ating The Blind Unity Holy Week Reflection. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Siyang lumikha ng lahat. Yes, araw ng, Miyerkules Santo, araw ng Miyerkules. April 1, yun. So, Ang kanyang butong na anak ang ating tema ngayon ay ang nalalapit na anino sa krus. Kumbaga ay ipaparinig natin ang ginawang mensahe ng ating mahal na kapatid na si Brother Japs Artacho. Mamaya-maya lang po. After po ng ating The Blind Unity Holy Week Reflection Introduction. Music and back with NGDOJ Wagas I am Movable with WAS 2342. 3 minutes. 4.1 MB received at 6:20 PM slider. tulang mapahal. Ayun. So, ang lahat po ba ay mga naghahanda na para sa pagpapahinga? Ayan. So, habang kayo'y naghahanda sa inyong pagpapahinga or nakahiga na kayo sa inyong mga kanya-kanyang higaan, pakinggan po natin ang ating ang ating Holy Week Reflection upang magre-reflect sa bawat sarili natin ang mga naririnig natin at ang banal na salita ng ating Panginoon. Buhay na walang hanggan, ating tatamasa. So, ihanda po natin ang ating mga sarili, especially ang presensya natin, para maya-maya sa ating banal na mensahe. Just stand by mga ka-unity at after this wonderful song na nagsasaad sa John 3:16. Yan, yung binibigay niya ang kanyang bugtong anak para sa atin upang tayo'y matubos sa ating pagkakasala. Okay, so pakinggan natin ang awiting ito. After this is The Blind Unity Holy Week Reflection Introduction. Sa mga baguhan pala sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official, mangyaring pakisubscribe ang ating YouTube channel at syempre pakiclick ang bell icon upang updated kayo sa mga content natin i-upload. At sa mga gawain na ito,
pag-ibig niya'y kayo po ay updated sa amin at laging connected. Maging sa aming Facebook page, paki-follow po sa mga hindi pa natin followers. Okay, just stand by at pakinggan natin ang ating Holy Week Reflection Introduction. The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. 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 Buong puso at walang hanggang pasasalamat ang aming ipinababatid mula sa The Blind Unity Official. Sa inyong patuloy na suporta sa aming YouTube channel at Facebook page. Ngayon, sa paggunita natin sa mahal na araw, buong puso rin naming inihahandog sa inyo ang aming espesyal na programa, ang The Blind Unity Holy Week Reflection on God's Word, on God's Word, on God's Word, on God's Word. Isang linggong pagninilay sa sakripisyo, pag-ibig at pag-asa sa ating paglalakbay sa Semana Santa. Ang Holy Week Reflection na ito ay nagpapatibay at lalong nagpapatatag sa ating pananampalataya sa pamamagitan sa mga salita ng Diyos na ibabahagi mula sa banal na Biblia. Kaya, inanyayahan namin kayong makiisa sa talakayan sa section ng mga komento. Samahan niyo kami sa buong linggo ng pagninilay para sa makahulugang pagbubulay-bulay. Kung nais niyong masubaybayan ang bawat pagninilay, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. At paki-follow ang aming FB page ng The Blind Unity. Huwag din pong kalimutang i-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong mga kapatiran sa pananampalataya na makapakinig sa mga banal na salita ng Diyos. Muli, mula sa The Blind Unity Official, isang mapagpalang Semana Santa sa ating lahat. The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. 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 Film strip 1 of 1. Audio sound. Diyos ang siyang lumikha. Okay, maraming salamat po sa ating introduction ng Holy Week Reflection. Okay po, tayo po'y manalangin para sa ating panimula.
Aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming ikatlong araw na pagninilay-nilay sa iyong banal na salita. Maraming salamat po, O Lord, na sa kabila ng lahat ng mga struggles na aming hinaharap ngayong gabi, ay natuloy pa rin ang gawain na ito na mai-ere sa live stream ng YouTube channel ng The Blind Unity Official. Purihin po ikaw, Diyos. Purihin po ang iyong kabutihan at kadakilahan. Aming Ama, kami po ay iyong gabayan, patnubayan, at gamitin niyo po ang inyong abang lingkod na inyong lingkod na ito upang magbahagi sa inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na maging instrumento upang kami po ay magkakaroon ng kapangyarihang ibahagi ang iyong banal na salita. Bagamat po hindi kami karapat-dapat o hindi ako karapat-dapat na magbahagi nito, pero Lord, sa tulong ng iyong banal na Espiritu at sa tulong niyo po, ako po ay manghas sa dadala nitong banal mong salita ngayong gabing ito para sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Kasama rin po ang mensahe ng aming mahal na kapatid na si Brother Japs Artacho. Bagamat hindi ko po siya kasama ng physical, pero meron naman po siyang ginawang mensahe para sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng kayo po ang magbigay sa amin, Lord, ng oportunidad upang kami po ay matuto. At itong aming naririnig sa bawat gabi ng pagninilay ay amin pong ma-apply sa araw-araw ng aming buhay. Pangunahan niyo po ang bawat desisyon namin, ang bawat plano namin, at tulungan niyo po kaming makalakad sa iyong banal na kalooban. Mangyari nawa sa amin ang iyong kalooban at ang aming mga sarili ay matutunawa na magpasakop sa inyo. Lord, patawad sa lahat ng mga pagkakamali na aming nagagawa sa isip man o sa salita. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa na naririto, maging ang wala dito, at lagi niyo pong patnubayan ang bawat isa, maging ang buong nasasakupan ng The Blind Unity, officers at members. Ito po ang aming samot na langit at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus, na aming tagapagligtas at tagatubos sa aming mga kasalanan. Amen. Amen. At amen. Music new recording 1.m4 by unknown artist. 4 minutes 50 seconds. 4.5 MB received at 4:51 p.m. Okay po. So tayo po ay dadako na sa pinaghahandaan na mensahe ng ating mahal na kapatid na si Brother Japs Artacho. Talagang di ko na siya nakakasama, mga kapatid, kasi sobrang late na po kasi ng gabi. Kaming nakauwi, gawa ng ang hirap sumakay nga po ng at nagpunta pa nga kami sa pinaka-terminal nila para lang po kami makasakay. Pero punuan pa rin, grabe, talagang hirap. Ang dami pong mga nagsasuffer sa sitwasyon na ito ng hirap sumakay kasi kunti lang yung bumabiyahe. But anyway, still God is good all the time. And all the time, God is good. Dahil patuloy po niya tayong pinatnubayan at iniingatan sa buong maghapon. At lalo na po sa gabing ito ng ating gawain. Na-late man tayo ng start, pero tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. No po. Sa mga pwede naman po ninyong balikan itong ating Holy Week Reflection sa mga hindi nakakapanood ngayon. No po, pwede nilang balikan. At yan, i-click lang nila ang play, syempre, para maringgan nila or mapanood nila ang reflection na ito. Yan. Okay po, just stand by, mga ka-unity.
At tayo po ay ating pakinggan ang mahal kapatid na si Brother Chaps Artacho na ipinababasa niya ang kanyang mensahe. Kapahamakan sa pamamagitan ni Jesus, ating kaligtasan. Pag-ibig niya'y wagas, sa ating ay alay.
Okay, pakinggan na po natin ang mensahe ni Brother Chaps Artacho para sa atin lahat. At ang nakapaloob na rin po ang banal na salita ng Diyos. Pause voice message. Ang kaligtasan ay nagmula sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus nang siya ay mamatay sa krus Back para button. sa lahat. Chats. 15 unread software forum for the blind community chat. Carl Lee sent a voice message. Middle dot 10:34 a.m. button. Unread software forum for the unread pound to blind community official. 21 Miriam Thomas Zamora's LMT. You pinned a message. Middle dot 11 unread software forum for the blind community chat. Unread pound to blind community. Unread software forum for the blind community chat. Carl Lee sent a voice message. Middle dot unread pound to blind Miriam Thomas Zamora's LMT. You pinned a message. Miriam sent a voice clip. Click play voice message. Narito ang mensahe. Ang kaligtasan ay nagmula sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus nang siya ay mamatay sa krus para sa ating lahat. Siya ang naging kordero ng Diyos, ang banal na sakripisyong tumubos sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, binayaran niya ang ating mga utang at binigyan tayo ng pagkakataong makipagkasundo sa Ama. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng paghihirap, kundi patunay ng tagumpay laban sa kamatayan. Sa pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas, nakakamtan natin ang kapatawaran at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang sakripisyong ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal na nagpabago sa tadhana ng sangkatauhan magpakailanman. Okay, so narinig po natin ang kakatapos lang pong short message ni Brother Chaps Artacho. Opo. Nagpapatunay lang po ito na ang simbolo ng krus ay hindi lang pagpapasakit, no? Ito po ay pagmamahal para sa ating lahat. Ito po ay ginawa or nakadisenyo or nakaplano na mangyayari sa ating Panginoong Hesus, Panginoong Hesukristo, para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Lahat po ay nakahanda ng gagawin alang-alang sa kanyang pagmamahal sa atin. Parang magulang sa kanyang mga anak. Lahat ay nakahanda na upang ibigay na lamang sa anak
ano po, lahat. Ganon ang pagpapahalaga bilang isang magulang. Ganon din po ang ating mahal na Diyos Ama. Pinahalagahan tayo bilang kanyang mga anak. At ang tema na ito ay simbolo na nalalapit na ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At sa araw na ito, ito yung unti-unting paglalapit ng oras ng sakripisyo ng ating Panginoon. Ang anino ng cross ay sumisimbolo sa bigat ng misyon na pasan ni Kristo. Grabe ano, sino kaya sa atin ang makakagawa ng ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang tao? Pero si Lord nagkakatawang tao para maganap ang mga nasusulat, ang mga nasasaad. Naging katawang tao din po siya para tayo ay tubusin ng ating mga pagkakasala. Dahil lang ating relasyon bilang isang mga anak niya ay nasira dahil sa ating pagkakasala at dahil sa ayaw niya tayong mawawala, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Habang papalapit ang kanyang pagpapakasakit, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ibig sabihin na mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon na kanyang binibigkas ay di ba po ang sabi niya noong sa isa sa mga naging wika niya doon sa Biyernes Santo, Diyos ko, bakit mo ako pinapabayaan? Kumbaga dumating din sa point na nagtatanong siya. Pero ang sinasagot niya naman, hindi siya ang nasusunod kundi ang kanyang mahal na Ama. Kaya masusunod po ang inyong kalooban. So dito pa lang po, nakikita na natin ang pagkamasunurin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mahal na Ama. Ganon din dapat tayo sa kanya. Kaya pag may mga problema ang mga tao or tayo, may problema tayo, wag po tayong mag-atubili, wag po tayong mag-alangan. Ito ay ating isusuko sa kanya. Dahil siya lang ang may batid kung kailan po ito matatapos. Batid niya ang puso natin. Batid niya ang buhay natin. At wala naman po tayong pinagmamayari kundi siya lang ang nagmamayari sa lahat. So, ang akin lang pong maibabahagi sa mensaheng ito, patuloy lang po nating dalahin ang ating mga krus. Huwag po nating putulan ang ating pasan-pasan na krus. Huwag po nating puputulan. Huwag po nating ilayo ang ating mga sarili. Bagamat po tayo ay nakakaramdam na ng panghihina, kapaguran, iyan po ang tamang dahilan na tayo ay lalapit pa ng lalapit
sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa oras at sa panahon ng ating panghihina, hindi na po natin hawak noon ang ating mga sarili. Dahil ang kalaban nandyan lang sa palipaligid natin at naghihintay ng tamang tiyempo, ng tamang panahon na tayo ay kanyang linlangin, tuksuhin at kukunin. Gusto niyo po ba na ang naumpisahan niyo ay maging sayang lamang dahil sa simpleng pagsubok, dahil sa simpleng problema? Natural hindi. Ito po ipaglaban natin. Kaya ilapit lang natin ang ilapit ang ating sarili sa ating Panginoon. Aminin natin sa Kanya na tayo nanghihina. Sa panahon na tayo ay nasasaktan, sabihin natin sa Kanya na tayo nasasaktan para i-comfort tayo ng ating Panginoon. At hindi natin bigyang puwang ang diablo or ang kalaban na tayo ay Kanyang malinlang at makuha sa simpleng paraan dahil sayang ang ating inumpisahan upang tayo ay maging matuwid para kay Jesus. So, ganun po mga kapatid. Kasi habang papalapit ang araw o ang oras na siya ay ipapako sa krus, alam niyo po, napakahirap at napakabigat ng ganong sakripisyo, kung sa atin po ito mangyayari. Hindi po natin kakayanin ang ganong pangyayari na ibigay mo yung kaisa-isa mong anak para sa ibang tao. Pero sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, hindi po ito matter sa Kanya kasi tayo ay mahal niya. Miski ang isang anak niya, kaisa-isang anak niya ay handa siyang ipagkaloob. Hindi lang tayo mawalay sa Kanya. Ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. At bakit po tayo lalayo sa Kanya? Kaya oras ng ating mga nararamdaman, physically at lalo na spiritually, atin pong isuko sa Kanya ang lahat. Ipagkaloob po natin sa Kanya. Dahil alam natin at batid niya na siya lang po ang nakakaalam sa ating buhay at sa ating bukas. Okay po? Sa mga nanonood dito ngayon at sa mga nakikinig, sana po mayroon po tayong natutunan. Sana po kung ano man ang krus na ating daladala ngayon, ating pasan-pasan, pagmamalaki po natin yan. Kasi hindi po yan binigay ng Diyos sa atin kung hindi natin kakayanin. Kumbaga, alam niya ang capacity natin. Kung minsan, ang problema natin, feeling natin apaw-apaw na, siksik na, liglig na. Parang feeling natin, lulubog na tayo, pero hindi naman niya tayo hinayaang malunod. Dahil handa siyang sumagip sa atin. Handa siyang tumayo sa ating kalagitnaan. Kung ang hangin niya kaya niyang sawayin, noong sila'y naglalakbay sa karagatan, sa tubig, habang alalang-alala ang kanyang mga kasama, habang alalang-alala ang kanyang mga apostoles. Ang problema pa kaya natin ang hindi niya kayang hawiin, hindi niya kayang bigyan ng solusyon. Kaya ipagkatiwala lang po natin sa lahat, sa Kanya ang lahat. Kasi ang Diyos, tayo po ay ginawa niyang katiwala din po dito sa lupa para sa Kanyang mga bagay na ipinagkaloob sa atin, lalo na po ang buhay. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang mamamahala. Kaya wag po nating sayangin ang oportunidad na ito. Tayo ay Kanyang pinagkatiwalaan din upang tayo ay ang lahat ay ating pamahalaan. Hindi po ating ipagbaliwala ang Kanyang binigay sa ating pagkakataon.
Pero hindi ibig sabihin na tayo ay nagmamay-ari na sa kanyang binigay. Ito ay bigay lamang. Ibig sabihin siya pa rin ang may-ari sa lahat. Maging ang buhay natin na ipinagkaloob niya. Okay po? Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating Holy Week Reflection ngayong gabing ito. Sa ating pagninilay ng pangatlong araw ng Miyerkules Santo. Bukas, abangan nyo rin po ang ating Huwebes Santo na reflection at kung ano ang ating topic bukas. So sa mga nandiyan dyan, maraming salamat sa mga nanonood at mga manonood pa hanggang matapos ang ating programa. At sana samahan nyo ako at subaybayan nyo po ako hanggang sa dulo ng programang ito. Ang ating The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. 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 Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa narinig naming banal mong salita. Maraming salamat sa mensahe na aming narinig mula sa aming kapatid, si Brother Artacho, Jobs Artacho. Maraming salamat Lord sa ginagamit mo upang mabahagi ang iyong salita. Maraming salamat Lord sa gabing ito. At kami po ay magpahinga na sa iyong presensya. Tulungan niyo po kami at igawad niyo po sa amin ang kagalingan ng aming mga physical na pangangatawan na may mga karamdaman ngayong gabing ito. Pagalingin niyo po ang inyong lingkod na ito sa nararamdaman na allergy, ubot sipon, at sakit ng pangangatawan. Maging ang lahat na may karamdaman, Lord, kayo po ang maggawad ng ganap na kagalingan. Lahat ng may mga pinagdadaanan, Lord, kayo po ang magbigay ng lunas at kaginhawahan at comfort sa kanila, maging sa akin, maging sa amin. Lord, sa lahat ng mga gagawin namin, pangunahan niyo po at maging sentro kanawa sa aming gawain bukas doon sa poblasyon ng Naik. Kami po ay tulungan niyo. Pagpalain niyo po ang bawat kasama namin na maging kasama namin bukas sa aming gagawing exhibit or corporate massage. Gabayan niyo po ang aming gawain at nawa makatulong sa bawat isa at sa aming adhikain at layunin sa aming The Blind Unity Association. At tulungan niyo po kami na maging pagpapala din po sa kanila, sa mga tao na tumutulong sa amin. Maging sila ay maging pagpapala din sa amin. Tulungan niyo po ang aming mga kamay na maging instrumento sa kanilang kaginhawaan na kanilang nararamdaman. Nawa, ikaw po ang magbigay sa amin po ng mga kliyente bukas. Dagsain nawa kami ng mga kliyente at ibigay mo po sa kanila ang kagalingan na kanilang ini-expect mula sa amin. At alam niyo po na hindi po kami ang nagbibigay ng ginhawa kundi ikaw po, Lord. Kayo po ang kami po ang naging instrumento at kayo po ang magbigay sa kanila ng ganap na kaginhawaan ng kanilang pangangatawan. Sa inyo po namin ipagkatiwala ang lahat. Ikaw po ang bahala sa aming gawain bukas. Kayo na po ang bahala sa amin at bantayan niyo po ang aming pagpahinga. Huwag niyo po kaming ipahintulot sa kapahamakan
at ilayo niyo po kami sa samang mga karamdaman. Ito po ang aking samot dalangin at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong anak na si Jesus, aming tagapagligtas at aming manunubos. Amen, amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagsama sa programang ito, ang The Blind Unity Holy Week Reflection. Sa ngalan po ng mga partners ko sa The Blind Unity, ito po ang inyong abang lingkod, Sister Marian, ang magsasabing laban lang sa lahat ng problema at hamon sa buhay dahil ang Diyos ang ating katuwang. Hanggang sa muli sa ating programa, dito sa ating The Blind Unity Holy Week Reflection. Holy Week Reflection. 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 Reflection.